isa sa nawawalang sabongero, mga kasama ho natin. Ma'am, live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Man Lourdes. Good afternoon. Good afternoon po. Oo, ma'am. Lahat. Oo, ma'am, kanina ho, meron pong statement, no, si DILG Secretary Rimulya na may sightings na mataan daw si Ginoong Atong Ang sa Vietnam. Wala na pala sa Pilipinas, ma'am. Ito ba ini-expect nyo? Well, actually, na-expect po namin na talagang si Mr. Atong Ang ay gumamit ng backdoor exit. Kasi alam naman natin na yung ating backdoor exit talagang maluwag. Maraming pwedeng pangpang na pwede niyang puntahan. Imposibleng gumamit ng mga malalaking tao para ma-access siya. It's either yate, susunduin siya, saka na siya pupunta sa ibang mga bansa o lugar. So talagang possible po yun. Gaya ng ginawa niya kila Mr. Dondon Patidongan and sa mga kapatid na pinadala sa ibang bansa. I'm sure nandun din siya. So kayo ho mismo, parang hindi na kayo nabigla ng sinabi ng gobyerno na, naku, nasa abroad na, sa Vietnam na. Opo, kasi maaaring gumamit sila ibang pangalan eh. So, alam naman natin, ang dami niyang paraan, mapera siya sa Atong Ang. Lahat pwede niyang bilhin. Alos lahat ng pati justice system kaya niyang bilhin. So, naniniwala kami na talagang nasa labas yan at saka ginawa ng paraan ng ating mga kasamahan, mga malalaking tao parang makaalis talaga sila. Naniniwala ho kayo na merong nasa gobyerno or authorities na tumulong kay Ang? Of course, sila naman ang paborito niyang hinga ng tulong eh. Wala sila ba tutulong sa kanya? Hindi naman pwede po talagang ordinaryong tao. Talagang mga makapangyarihan kamukha niya na talagang tutulong sa kanya para maisakatuparan lahat ng kanyang balak, kanyang pagtakas at saka ang pag-iwas sa kanyang mga krimen na nagawa. Ginawang mastermind. Oo. Ma'am Charlene, sa tingin niyo ho, ito, pwede namang sagutin o hindi, ma'am, no? May pagkukulang yung gobyerno sa takbo ng kaso ni Ginoong Atong Ang? Marami yung pagkukulang naman din ng gobyerno. Pero marami rin naman silang nagawa. Sadyang talagang maparaan po itong taong to. Ang lang namin sana, nung bago sa ilabasan ng warrant, talagang binantayan na. Kaya lang, ultimo mga nagbabantay talaga sa kanya, binibigyan siya ng paraan para tumakas. So, wala tayong magawa eh. So, yung akala mong kakampi mo ay kakampi namin, hindi pala. Sadyang hinihingan na kami ng information, sadyang kami ay nililindang din habang ang kaso tumatakbo. Lalo ngayon, marami na kami, may mga kasamahan kami na mga taong hindi na nagpa-participate sa amin. Maaring nabayaran na, hanggang umaamin. So, masakit din para sa amin yun. Pero, sabi nga namin, kahit matiran lang kami ng isa, dalawa, tatlong mga solid na mga complainant, papasok pa rin sa kulungan ng mga yan. Ma'am, sabi niyo kanina, no, mayroong nagbabalat kayong kakampi nyo. Ano to? Mga biktima rin or authorities? Yung mga complainant ito na hindi, yung iba hindi na nasama sa amin. Mga halatang nire-recruit pa yung iba para hindi na sumama sa korte, hindi na sumama sa kaso. So, alam naman namin kung sino sila at alam naman nila kung sino sila. So, may mga talagang may mga nababayaran na kukuha doon sa mga salapi. Hindi natin mga sisisi, baka talagang kulang na sila sa budget nila, wala silang hanap buhay, o kanya-kanyang dahilan. Hindi ako makakapag-asusta sa kanila, but may mga tao. Ma'am, lilinawin ko lang, Ma'am Charlene, galing sa inyo na may mga kasamahan na kayo ngayong sa tingin mo, sa basa ho ninyo, ay iniwan na kayo sa ere, bumaligtad na. Palagay namin kasi hindi na sila sumasama. May mga ilan-ilan. So, para sa amin, kung ano man ang naging dahilan nila, siyempre unang-una, pera yan. Alam nga naman, pumabor sila kay Mr. Atong, ang pera yan. Kaya sila nagkakaganyan.
Mm-mm. Kasi baka naging practical. O 5 taon na nga naman to. Ano pa mapapalaan namin? Mm-mm. Iparahin na lang namin kasi nga kami ay naghihirap na yung iba. Yan. Talaga namang yung iba ay talagang walang hanap buhay. So, maaaring yun ang dahilan. Sana hanggang kaya pa sanang magtiis, ipaglaban, labanan. Hindi natin masabi ang mga panahon. Ano? Mm-mm. Kasi kung nire-recruit nila yung iba, Mm-mm. yung iba kawawa naman yung talagang gusto humingi ng justice. Kasi di ba, ginigiba nila ibang mga kasama nila eh. Ma'am, sa basa ho ninyo, may seryoso ba talaga yung gobyerno para huhulihin si Atong Ang? Or ito ba'y Opo. palabas? Talagay ko seryoso si lalo ang mga Remulla, no? Gusto na talaga ng linisin yan. Seryoso silang mahuli itong si Mr. Ato. Kasi talaga naman salot naman talaga ito. Mm-mm. Kahit sa amo tingnan eh. Isang salot na dito sa lipunan natin na kailangan hulihin. Sa ng mga pulis na mga kasama nila at yung mga pulis na nagkakanong sa kanila. Mm-mm. Diba? Oo. So, Kami kayo man ang mangyari sa inyo to. Sa 5 taon na pag-aantay namin. Dali-dali talagang hulihin ito kung talagang gugustuhin ng araw. Panahon pa ni Duterte. Pero wala eh. Sadyang hinayaang mamayagpag at maghari at bumili ng mga tao at gawin ang kanyang mga gusto. Kasama pa yung mga kasamahan nila. Hindi pa kami tapos sa mga ibang alpha ma'am, na sandali. talagang hindi Oo. na kasama. Ma'am, meron ba kayong takot na kung hindi ito mahuli sa administrasyong ito? Kasi sabi nyo kanina, panahon pa ni Duterte, talagang di na mahuli until now, mailap. Sa bagong administration, baka mawala ho yung kasong ito? Hindi po natin masabi. Hindi naman tayo, no. Ang sa tingin lang ho namin, kakahiya naman kung hindi ito mahuli. Halatang-halata naman yung pangyayari, di ba? Minawala yung mga tao. Hanggang ngayon hindi makita. May nagturo. Itong tao si Mr. Donald Patidongan ay 16 years sa kanya. Alam, ang halos sa gawain at people siya ang inuutusan. So, ano pa inaantay natin? Kahit maubos pa yung mga complainant pero kung may witness na matibay, talagang we hope na talagang maparusahan itong mga tao. Ma'am, di ba may apila ho kayo na muling maisama yung Alpha, yung group, elite groups niya? Yung iba ho kasi doon nawala na sa kaso. Ano ho yung update doon, ma'am? Sa totoo lang, laging nadidinay yung aming sinabi na ni Dondon, tinuro na ni Dondon yan, ang mga kasamahan. Yung Lucky 8 kasi at saka itong online sabong, hindi na pinapatakbo ni Mr. Ato. Imposibleng siya lang nag-decide niya. So may mga kasamahan siya, 21 o 25 katao to, base sa statement ni Dondon. So, wala talagang hindi ko alam kung ang DOJ bulag din, magmula nung nawala si Remulla ron. Alam nila yan. Kung ano ang ginawa nila, kung bakit nalaglag yung mga tao. So, hindi natin masabi, but sana mali kami. At sana tama ang DOJ sa naging decision nila na hindi isali yung ibang mga isali. Ano po ang inyong mensahe sa... Okay, ma'am. Ano po ang inyong mensahe, ma'am, sa ating mga kababayan? Ang mensahe po namin ay patuloy po siya ng sumuporta sa missing Sabongera families na legit. Yung mga hindi umiiwan na sana po ay kung makita niyo po itong sinisal Atong Ang ay talagang maisumbong niyo sa otoridad para naman makatulong at masolve itong aming kaso at huwag nang pamarisan. At sana wala nang umusbong pang isang kamukhang Atong Ang kasi talagang hindi tama ang kanyang naging gawain sa ating mga kababayan at sa aming kapatid. So, ganun din kami ay nagpapasalamat kay PBM at sa mga Remulla brother na talagang patuloy na gustong malinis itong kaso na ito. Sana talagang magkaroon ng linaw sa darating na panahon. So, paigtingin nila kung talagang nasa Vietnam, kasi sabi nga, sa Cambodia before, kasi doon dinala si... Tapos Malaysia. Oo. Lapit lang yun. Tama ho. Oo.
So ngayon iba na naman Vietnam. Sige, Ma'am Charlene, maraming Umikot lang yan dyan. Oo. Ma'am Charlene, salamat ho. Hangad po namin yung katarungang hinahanap po ninyo. Ma'am, thank you. Mabuhay po kayo, ma'am. Thank you. Maraming salamat din po sa inyo. Buhay din po. DZ